Masayang araw po mga ka-PL. Ang layo ho ng pinagkaiba ni BP Inday Sara at ni Princess Kokak ng Malacanang mga kababayan. Si BP Inday nagpunta sa Maasim para mamigay ng tulong sa mga kababayan po natin na nasa lanta po ng lindol, mga kababayan. Pinagkaguluhan. Nakita niyo naman po siguro. Viral po yan ngayon mga kababayan. Kahit saan magpunta si BP Inday Sara, pinagkakaguluhan, napakarami pong lumalapit para makipag-selfie. Yung iba, humahalik pa talaga kay BP Sara kasi ganyan po nila kamahal ang ating pangalawang Pangulo na magiging Pangulo po, mga kababayan, sa darating na halalan sa 2028. Samantala, eto na. Eto na. Etong si Princess Kokak ng Malacanang, mga kababayan, meron pong dinaluhan na isang event. Siyempre, maraming tao. Event nga di ba? Pero, ni isang anino. Anino na lang wala pong walang lumapit sa kanya, mga kababayan. Siya pa yung umilag. Akala niya siguro lalapitan siya ng mga pobre nating mga kababayan. Aba, umilag na siya. Ni wala pa man din pong naghahangad na makipag-selfie at makipagkamay sa kanya. Umilag na siya pero wala pa rin po. Hindi pa rin po siya nilapitan ng ating mga kababayan. Ito po ang video, mga kababayan. Panoorin po natin kung paano po nilangaw, mga kababayan, si Princess Kokak ng Palasyo Malacanang sa isang event. Nag-aakala siya na dudumugin siya, gagaya ni BP Inday Sara, pero ang nangyari, eto, panoorin po natin ang video. Meanwhile, Kita nyo na, siya pa umilag. Umilag sa may kaway, May lumapit ba? Kahit na isa? Wala, mga kababayan. Nauna pa siyang umilag, ba? Mahiya-hiya ka naman, te. Feeling mo, dudumugin ka kasi umilag ka sa mga pobre naming mga kababayan? Feeling mo, dudumugin ka? O nasaan yung dumog? Langaw meron. Partida, mga kababayan, hindi nagyabang, si BP Inday Sara. Sa mga interview na siya, lumaki sa New York. Tulad ng ating princess. New Yorker daw siya, mga kababayan, Walang ganoon si BP Inday. Ako, New Yorker ako. Doon ako nag-aral sa New York. Sanay ako sa buhay ng mga maletagang. Sanay ako sa buhay na marangya. Sanay ako sa pagiging alta sa syudad. Walang ganoon si BP Inday Sara. Kay Davao lang ako, kumakain lang ako ng ginamos, kumakain ako ng bagoong, simple lang ang kinakain ko, pobre lang talaga. Pero dinudumog po ang pangalawang Pangulo. Kamusta? Aling Kokak. Aling Kokak Kamusta? Yan po ang patunay, Aling Kokak, na may alam na ang mga Pilipino. Paano ko nasabi, mga kababayan? Narinig naman siguro sa video, mamimigay sila ng 10 kilong bigas. Na malaking tulong na po yan sa mga kagaya po nating pobre. Ilang araw na rin po magagamit yan na konsumo. Lalo na ngayon, pasukan na ng mga estudyante. Kailangan ng mga baon, kanin, ulam, di po ba? Ang pinunta lang talaga ng mga kababayan nating pobre na manghihingi po ng 10 kilong bigas o makakatanggap ng 10 kilong bigas, ay ang mismong bigas. Wala po silang pakialam sa babaeng mukhang bigas. Wala po silang pakialam kay Kokak, mga kababayan. Maalam na ngayon ng mga Pilipino. Kaya si Hudang pumunta si Bangag, kaya si Hudang pumunta si Kokak sa isang event at mayroong magaganap na bigayan ng mga ayuda. Walang mga Pilipinong nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanila, mga kababayan. Katunayan, ang ratings ni Junior Bangag, mga kababayan, lagapak na naman sa bagong inilabas na survey ng SWS. Yan po ang patunay. Kung marami mang tao sa isang event at naroon si Bangag at si Kokak, hindi sila ang sadya ng mga kababayan natin, kundi ang mismong ayuda. Pero si BP Inday Sara nagpunta po sa General Santos, nagpunta po sa Maasim, sa Sarangani, mga kababayan. Kita niyo naman, di ba? Dinudumog po. Hindi na iniintindi ng mga kababayan natin, mamaya na yung ayuda, o mabigay man sa amin yan, makuha man din namin yan, mamaya na yung ayuda. Inday muna ang asikasuhin namin. Pakita muna kami ng suporta, di ba? Pagmamahal sa kanya. Kita niyo naman si Inday, dinumog talaga.
Di ba, napakarami pong mga kababayan natin ang, alam mo yung ipinaparamdam ho nila, yung kanilang pagmamahal, no? Sa ating pangalawang Pangulo. Ito, asawa ng Pangulo. Yung ating Princess Coca, mga kababayan. Meron bang nagparamdam ng pagmamahal sa kanya? Walay, nga, nilangaw. Alam kasi ng mga kababayan natin na ang mister nitong Coca na ito, sangkot sa Maletagang. Siyempre, damay din siya. At isa din siya sa mga pinangalanan ng 18 Marines, mga kababayan. At ang kanilang anak na si Sandro Marcos Di Umano'y nakatanggap din ng mga kickback sa flood control sa kanyang distrito. Di po ba? Iyan ang malaking pagkaiba, mga kababayan, ng dalawa na mga kilalang personalidad sa ating bansa. Bagamat hindi ito politiko, si Princess Coca natin, mga kababayan, pero First Lady yan. Di ba? First Lady yan. Nakakabit siya sa kapangyarihan ng kanyang mister na bangag. First Lady siya. Pero may suporta, may pagmamahal? Wala. Yan. Alam na ng mga tao talaga. No? Alam na ng mga tao kung paano sila umilag, paano at kung sino po ang tunay nilang pakikisamahan. Kita niyo naman ang ating Pangalawang Pangulo. Di ba? O ito pa isang balita, mga kababayan. Etong tungkol naman po dito kay Auntie Claring. Ano nangyari sa aling ito? Ito, kayo na naman pong humusga, mga kababayan. Panoorin po natin itong maikling video. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Mukha siyang tanga, mga kababayan. Nag-greet lang sa mga media, pero hindi po itinuloy yung kanyang sasabihin. Ano to kung daw nagkakamali. Press briefing yata ito, mga kababayan Bumati lang sa media tapos nagpakit ng talatala. Talatala talaga ang puta. May saltik yata itong aling ito. Harap ka sa media para sa isang press briefing, tapos hindi ka handa, nakatanga ka. Naknatuta talaga, mga kababayan, karamihan na po yata ng mga gabinete ni Junior Bangag. Bangag na rin. Lutang na, Di ba? Pagkatapos mo bumati, dapat tuloy-tuloy na sasabihin mo kung ano ang agenda mo, kung ano ang ihahatid mo, kung meron man o wala, o kung sisiraan mo lang ang mga Duterte. Nakatanga lang rin Ganyan sila katatanga. Tanga ang amo, Tanga din po. Ang mga halipores, mga kababayan. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, mga kababayan. Sa usaping politika, dumagdag pa itong putang ina. Kinang-ina ka, Claring. Tala-tala, lumayas ka na. Sa posisyon mo. Simpleng press briefing. Nalutang ka pa. Ano ba? Sa bagay, parang kakamping pagkaya manyata ikaw dati. Manang-mana ka doon sa isa. Hindi ko na lang po babagitin at nakamove on na tayo doon, mga kababayan. O ito pa isang balita. Kay Bangag, mga kababayan, ang ganda ng mga sinabi niya. Budol na budol ang datingan, mga kababayan. Akala niya siguro mauuto niya tayo dito sa mga sinasabi niya. Ang ina naman. O ito, basahin ko bago tayo magbigay ng reaksyon. Pangarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala nang magugutom na Pilipino sa mga darating na panahon. Sana dumating ang araw na wala nang gutom o gutom na Pilipino. Ayan. Yan naman ang aking pangarap. Sana ay mabawasan na ang nagugutom. Putralis ka. Kung noon mo pa ginawa ito, simula nung umupo ka bilang presidente, kung sinimulan mo kaagad yung programa na yan at hangarin mo na sana wala nang magugutom na mga kababayan natin, edi sana nagkatotoo. Anak ng yawa, ang daming gutom na mga Pilipino, Junior, sa palagay mo. Dito sa sinimulan mo hanggang sa 2028, matatapos ninyo ang problema sa kagutuman? Hindi. Kaya huwag ka nang mambola. Sa bagay, sana lang naman din ang sabi niya, mga kababayan. Sana. Mismong siya hindi siya sigurado na matatapos niya ang kagutuman sa ating bansa, mga kababayan. Hindi siya sigurado. Nangangarap lang siya. Kung hindi sana politika ang inuna mo, kung hindi ka sana namulitika sa mga taong kritiko mo, hindi sana kita paano may nagawa ka mabuti sa mga kababayan natin. Kung di ka naman bangag kung di ka naman bangag ng isang sakot kalahati. Hindi sana kita paano naibsan ang kagutuman na nararanasan ng ating mga kababayan. Pero hindi, bangag. Lumalala ang kagutuman.
sa mahal ng presyo ng gasolina. Doon pa lang, ang kinikita ng tao, kinakain na. Sa pagpapagas ng kanilang mga motorsiklo. Hatid sundo sa mga anak, paano kung 3 ang anak, balik-balik yan. Ubos ang gasolina. Meron kang motorsiklo, ginagamit mo sa pamamasada o grab o anuman para pagkakitaan mo. Sasapat ba sa isang pamilya? Paano kung tatay lang ang naghahanap buhay? Kulang na kulang, naroon ang kagutuman. Inuna mo kasi ang pamumulitika. Inuna mo ang galit mo sa mga Duterte na tinulungan ka man sana. Pinalibing ang tatay mo sa libingan ng mga bayani. Tinulungan ka ni Inday Sara para manalo ang presidente o tragis ka. Ang iginanti mo, sirain ang mga Duterte at ang lahat ng mga kaalyado. Pamumulitika ang inuna mo eh. Kaya wala kang nagagawa. Yung build mo, anak ka ng yawa, kamusta na? Umuusad ba? May nakikita ba ang publiko na mga proyekto mo? Wala. Pabahay. Naknaputa, oo. 1 million pa ang sinasabi kada taon, mga kababayan. Natupad mo ba, bangag? Wala. Kasi inuna mo ang pamumulitika. Maharlika Investment Fund, kamusta na, anak ng yawa kayo? Ano na nangyari sa Maharlika na yan? Kumita ba tayo? Ba't di nyo ilahad sa publiko? Kung kumita tayo ng kaunti o wala o baka naman naubos na ang pera. Ilahad nyo sa publiko kung ano na ang nangyari. Dinadivert ninyo eh. Sa iba't ibang pakana ninyo na mga problema para lang hindi kayo singilin ng ating mga kababayan tungkol sa Maharlika na yan. Pero hindi namin makakalimutan yan, nakatala yan kasi pera yan ng taong bayan. Pera ng mga Pilipino ang ginamit ninyo para ilagak doon sa putang inang Maharlika Investment Fund na yan na walang silbi, walang pakinabang. Wala na yung pera, mga kababayan. Nabudol na naman tayo ni Bangag. At marami pa siyang mga pinangako na walang natupad ni isa. Kasi inuna mo, Junior Bangag, ang pamumulitika. Ngayon, nagkukumahog ka, nagmamadali ka, na para meron ka magawang proyekto pero huli na ang lahat. Ilang taon ka lang dyan, matatapos ka na. Aba, hindi naman kami papayag. Kung itutuloy ninyo ang CONAS, hindi kami papayag. Demokrasyang bansa tayo. Itutuloy ninyo, ipipilit ninyo ang CONAS, para manatili kayo sa inyong kapangyarihan. Hindi pwede yan. Pagod na kami. Sa kawalang kwenta ninyong pamumuno. Hindi pwede yan. Baka magalit sa inyo ang mga Pilipino kung ipipilit ninyo yan. Sana mag-isip-isip kayo bago nyo ipasa ang CONAS na yan na pang sariling interest lamang at kayo lamang ang makikinabang, hindi ang sambayan ng Pilipino. Okay? O ito pa, huling balita mga kababayan. Itong ginawa po ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Kita niyo itong dalawa na ito. Kahit na ang isa ay nagtatago, ang isa ay nakakulong, mga kababayan, napakabuti po ng ginawa nitong dalawang ito. Hindi po nakakalimot sa ating mga kababayan. Ang galing. Ito ang mga lingkod bayan talagang totoo, hindi kagaya ni Bangag na wala naman pong ginawa. Ito na lang po, basahin mo na lang yung maikli. Kahit nagtatago, nakakulong, Bato, Jinggoy, tutulong sa mga biktima ng lindol. Di ba? Ginigipit ninyo si Bato. Hinayaan ninyo na makialam ang ICC at silbihan siya ng arrest warrant, kaya tuloy nagtatago itong mama. Pero nakikita ang kanyang mga gawa sa pamamagitan sa pagtulong sa ating mga kababayan na nasa lanta ng lindol. Jinggoy Estrada, pinaratangan ninyo kung ano-anong kaso, nakulong. Pero tuloy-tuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kamusta yung mga buaya na nasa House of Representatives? Napakarami nyo po dyan, mga buwaka ng ina kayo. 300 po kayo mahigit dyan. Ewan ko lang kung may nagpunta ng mga kongresista sa mga nasa lanta ng lindol, mga kababayan, wala akong nakikita pa. Lalo ni mga maiingay na mga nasa Makabayan Block. May nakita na ba tayo na nagpunta sa Jensan para mamigay ng tulong? Sa aking mga kababayan na mga Muslim, wala, mga kababayan. Ang inatupang nila, impeachment. BP Inday Sara, mga buwaka ng ina kayo. Di ba? Nibis na tumulong sa mga nasa lanta ng lindol, inuuna ang paninira sa pangalawang Pangulo. Gawa-gawa lang naman nila yung mga paratang nila. Kay BP Inday Sara, talagang pinaninindiganan po nila mga kababayan para tumatak po sa isipan ng bawat Pilipino na ang sinasabi nilang mga paratang laban sa ating pangalawang Pangulo ay totoo. Sa madaling salita, ang kasinungalingan. Kapag inulit-ulit mo ng maraming beses, nagmumukhang totoo yan. Pero ang dalawang senador na ginigipit, tumutulong po. Nakikita ang kanilang mga ginagawa sa pamamagitan sa pagtulong sa ating mga kababayan. Isa pa ho yan sa mga kaibahan. Kahit dyan sa Senado, iilan lang po ang mga nagpunta sa mga tinamaan ng lindol. Iilan lang. Nagpunta, yung ilang mga malitagang, pero imbis na mamigay ng tulong, nag-vlog muna. Nagpa-video-video muna. Para sabihin ba na, ito tutulong kami mga buwakan ng ina kayo
Ha? Mamimigay kami ng tulong optics lang kumbaga mga kababayan. Eh, ang dami rin namang senador. Karamihan ng mga Duterte senator nagpunta na. Ay yung mga maletagang na senator. Halos lahat ba sila nagpunta? Hindi rin naman mga kababayan. Di ba? Mga ganib, gahaman sa salapi, gahaman pati sa kapangyarihan. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.